Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras sa pulso naman sa atong Nuda Veritas program, aduna kitay 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa atong mga suking tigpaminaw, kumusta ka mo? Hinot pasabunta nga naa mo sa inyo nga kahimsog, kapiskay sa panglawas kanunay adlaw-adlaw mo ni atong pangandoy bisan og pobrita, bisan usahay na ipanon makakaunta kadua sa usa ka adlaw lisod-lisod na gyud na, pero nasa panahon nga katulog yun, di gina masipyat gumikan pod sa inunta sa pagasulti bunga sa atong mga pagpaningkamot. So may hapon og ang palibot ni sa ato sa syudad init unya nay dag-om. Di lugar na to masabtan sama sa nitabo kagabi nga nikalit ang pagbundak sa uwan niya, nikalit po do kawala. Di na to lagi matagna, no? O ang habaga to pa man sa Luzon, kita ni adinhe afektahan ta sa mga hinungaw sa kadaot sa panahon. Karon nga po na, kining programang Nuda Veritas, muluntan ni usa ka oras, o paybaon tasad mo, nga naa kitay YouTube channel ni ini. Mahimo nga mabuksan ang YouTube channel sa ato mga suking tigpaminaw. Pinaagi lamang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Ako malikon ha. Pinaagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Pag-click ninyo na manggawas na dayon ang tanan nga mga episode sa atong programang Nuda Veritas. Ato pa lang po nga timan-an nga kini nga programa nato nga sa YouTube channel taas. O dili ni pareha ang inyong kakakitan nga TikTok nga pila lang ka segundo. Kini educational magod ang tumong og tuyo nini. Mauman ang pag hatag og kaalam og kahibalo sa atong mga tigpaminaw nga naipila ka nato dili tanan nga salaktod dili pagyod inunta nga will inform sa mga pangitabo sa atong kadaplinan, ilabi na kung isgutan natong atong pamalaod sa pagkakaron. Muna nga gumikan sa inyong pagka-inosente, gipahimudsan kamo sa mga katawhan na adiha, mga kasagaran, mga scammer nga pangitabo, di ba? Maman ang inyong experience. Whereas, kung kamo magpakabana, maminaw lang mo kanunay sa Nuda Veritas. Masayran yun ninyo ang inyong tagsa-tagsa ka mga katungod o kung saan po ninyo paggamit ang inyong mga katungod. Paminaw lang kanunay, no? Giimbitar ta kamo nga paminaw lang mo kanunay sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay? Sige. Basta kay nata YouTube. By the way, pag human ninyo pagpaminaw sa ato ang Nuda Veritas program sa YouTube channel, paki-subscribe lang, no? Paki-subscribe, like and share para makatabang punta sa inyong mga kahigalaan, no? Inyong mga kaila o higala, ha? O ang ato Nuda Veritas program katulo lang iso sa kasimana mabati ninyo dinhi sa Radyo Ultra Monday, Wednesday o Friday, Biyernes, Elbe, katulo na
Pero dili na basta-basta nga programa part, no, bugat kay na nga programa maing mahibaw-an na ninyo. Okay, dito maglangan ang atong contact number 0917-704-3210. Unya ang lain nga pwede diri sa Facebook, no, sa Radyo Ultra aron mabasa nato ang inyohang ipadala nga mga pangutana. Subli sa ato sa linya sa 0917, sublion na to ha, 0917-704-3210. So maulugan na siya. Ako nga huwatan ako ang inyohang mga pangutana aron nga mabasa na sabna nato sa susabag higayon. Kadyot lang ha. Okay. Alright, sige, derita. Kadyot. Okay, klaro na ne. Primero pautana, gikan ni Rodney Rakinrula. Oy, may hapon ni Ma'am Faye Mundia. May hapon Sir Frank, sugod na ulan dinhe sa bukid. Ay, mo ba? O, dito sa Pualas Baungong, gasugod na kuno og bundak sa ulan. Manginautang dili kay kusog. Kanang igo-igo lang, no? Kay di man nato na siya mapugnan, pero araw nga dili kini makabilin og dako-dako nga mga kadaot. Atensyon sa ato mga igsoon nga namuyo diha sa daplin sa kasubaan, no, sa mga bakilid nga bahin, panidi ang dagan sa panahon. Kung panalitan tan-on nyo alang-alang mo, pangita na mo og medyos, no, pangita na mo og pagi nga ma-safe ang inyong kagalingon. Okay, si Ma'am Faye mo'y nagsulti nga uwan-uwan na dito sa Baungon. Alright, unang pautan na atong hatagan o pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Rodney Rakinrula, ingon pa ni Rodney, Nuda Veritas, dag-om diri sa hasaan Sir Frank. Sa hasaan siya ron. Pero minaw ko sa akong radyo nga og live nimo. Pangutana, save more. Pangutana, unsay meaning Sir Frank sa cancellation of restriction kung maghiskot ka og yuta. Kanang cancellation from the word cancel, no? Ipakancel nimo ang usa ka titulo sa yuta, siguro amot ipasabot ni ini, no? Ang cancellation sagad mahitabo ka na ilabi na kung panalitan na ipalit na ko ay mong yuta. Okay? Kompleto na ko sa document. Now, kung kompleto na ko sa document, I will see to it nga walay karaan nga na-file diha nga titulo sa yuta nga naa sa Register of Deeds nga managsama ang mga circumstances sa mao nga yuta except sa pangalan. Except sa pangalan. Alright. And so, ikaw manglibasog ka nga imong ipakanselar ang imong titulo sa yuta. Ang titulo sa yuta nga imuhan ang napalit kay under your new name man, so imo tong kanselahon. Pero dili pod basta-basta ka nga moadto ka lang sa opisina nga mohangyo ka dito sa direktor sa kining ROD ni ako sir kay ako ipakancel. Dili po na. It should be in a form of letter request or a motion by a lawyer, no? Or suwat lang nga masabtan ka na unya i-attach nimo ang bag-ong titulo sa yuta ubos na sa imong pangalan. Sa to pag kadto nga facts and circumstances, the metes and bounds sa yuta, technical description sa yuta, nga tuad dito sa karaang title nga napalit na nimo, papas na to, markahan dito siya o canceled ang maong titulo sa yuta. Kuha nimo? Oo. Mahibawan nimo nga ang maong titulo kanselado kay na may dako nga marka sa maong titulo canceled. Oo. Pagtanaw ni mo na, invalido na because it is already cancelled. It's either nga na-cancel kay gitransfer na sa laing tao, nabaligya na sa laing tao,
So mao na siya cancellation sa mao nga title. Naay marka ang maong titulo nga cancel. Kini cancellation of restriction kung magiskot og yuta. Kini another kind of cancellation. Because originally kay cancellation of restriction sa ato pa ang original nga status na ini doon ay restriction sa mao nga yuta. Siguro dili mabaligya, dili matransfer, o ingon na to another person. And that is a restriction of ownership. Insofar as the owner of the property is concerned, he is restricted. Pero pagkahuman na kansilahon na dayon tao, kadto. And this is another form of cancellation of restriction. Kining tanan, diha gyapon ni tanan sa Registry of Deeds. Dili ni diha sa barangay kapitan kay while abot ang barangay kapitan may tugodan ng butanga. Okay, para clean title na silbi. Nga, kung clean title na, wala mga restriction, mayroon ka na dayon. Frank, kinsa palit yuta diya. Ako ibaligya ako yuta. Oo, na take note, dili na basta-basta mapalit na to, ang ato ang panugon di kaninyo, due diligence. Nadabi karon og dunay restriction wa pa makancel. Unya ga due diligence ka. Okay, dunay nakahungong nimo nga kanang yuta ay ibaligya. Pero nakadumdum ka man sa akong pagpahinumdum sa due diligence. So imong giimbestigar nimo sa bani. Hala, naa man day restriction, bawal man day ay. See? Nadiskubrihan nimo tungod sa due diligence. May gining due diligence ba? Timan inaayangalan si Joe. Nga apelido diligence. So okay kayo, di ba? Nakabantay ka. Ano man, nakabantay ka because of the annotation nga naay mga restriction. Oo. Pero kung wala na, kay mo nang gipatangtang, gipakancel na, clean title, pwede na dahil na mo mabaligya. Kuha ninyo? No, sige. I hope nakuha ninyo. Wala na, pasensya lang taon po. Kay mura may niabot in taon sa ubos niyong higala. Oo. Gikan ni Septem Virgo. Noda Berita, Sir Frank Dugay, Rako, ani sigig huna-huna nga problema. Uy, ma-stress ka. Ikaw, relax ka lang, Mr. Septem. Oo. Pananglit ang usang katao na ay ATM o naan ni sulod kwarta mga 5K pataas. Ang ATM holder namatay. Pwede ba ni makuha ang isulod sa maong abang sumpay ni maong ATM sa iyahang kabilin sama sa asawa. Oo. Mama, papa, or even igsuon na amanggod maghunghong sa kuha na quits na daw na kay single account man. Maski pa daw mo presenta og mga ID ang tagtungod. Dili ko ni entertainon sa bangko. Okay. Sa mga kasugingon ini, ang akong suggestion mo, kung ikaw palitan inahan, namatay ang anak nga doon na ATM. Panaglitan ang anak minyo na ay asawa na bilin. Kini sila mga claimants. Ang buhaton sa mga claimants, madto sa bangko, magdala ka sa imuhang mga papilis sa mapanalitan sa death certificate, ipamatuod. Kay ang bangko, doon ay mga requisitos pod na apoy mga requirements. Ayaw sabta nga, once nga mabalibaran ka, ilan na dayon ka na sa bangko, dili na siya mao. Kay ang bangko, kung ingon na ng ilang mga modus, nga kutob sa 15 mamatay o niya, doon ay ATM diya sa bangko nga nabilin, nga doon ay pundo bisan gamay. Dili man na ilang nga sapi.
Naay atong balaod na nasa Civil Code of the Philippines. Di ko lang malimtan ang di ko lang madumduman unsa to nga particular nga provision sa or article sa mao nga Civil Code. Kanang unjust enrichment. I think Article 22 or 25 sa Civil Code of the Philippines. Dili pwede nga kung panalitan doon ay nabilin nga kwarta gipanagyan ni Pedro diha sa ATM, automatic na dayon nga mapaingon ka na dito sa bangko. Dili pwede ang bangko makapaymorous na because that is a violation of the law. Unjust enrichment. Kaya hayay bigyan kanila namatay si Pedro. Kaya ilan na din tong deposito? Kada kong binuang. So dili ka na siya pwede. And so therefore, ang bangko na obligasyon sa pag-require aron nga mabawi ninyo ang mao nga deposito sa bangko. Kay huno na agud na. Dili man sila mo'y tagiyan na ng mao nga kwarta. Dili sila mo'y tagiya. So, i-comply lang ang mga papilis kay bangko pod ga paniguro nga mo ni among mga requirements. Kay kun haguka ang requirements nga i-impose sa bangko ngadto mismo sa tagiya sa ATM, murag wala lain hitabo. Magsunod ng mga hintungdan diha og claim. Siya wala di maklaim. Ay ako'y claim. Maglukat ko mo kana mo kini ilaro na kong bangko. Dili sad na siya maayo, di ba? So, requirement ko na sa bangko, pagkikita ay ang bank manager diha, sugin lang ninyo, palitan karon, ipa-execute mo og sort of affidavit, no? Sa pagpamatuod nga mao na. After that kung I think magagad po na sa pundo amount. So kung gamay nga pundo dili kayo heavy ang mga requirements. Pero kung panalitan dako-dako nga pundo, na ubay-ubay gyud pud siguro nga mga requirements ang sundon. Ay tuon niya na. Kay makonsensyahan ang bangko niya na. Makonsensyahan. Dagan ang negosyo sa bangko. Di ba? Makasapi pa lugar siya na ng ATM doon ay mamatay. Mamatay ra ba gyud ang tao? Di man na siya gyud na permanente nga mabuhi din sa kalibutan. Okay? So, ingon na discretion na sa bangko, pero I'm pretty sure na ay mga requisitos og labas sa tanan mabawi ninyo ang mao nga pundo. Timan-an na to, it is unlawful on the part of the bank, no, to acquire and to own that money deposited in the bank in the form of ATM. Kaya kana siya violation, unjust enrichment. Ato nang timanan, gikan ni kinsa ni usa. Kato si September Virgo, oo. Ang nagapadala. Ang atong contact number lain diri 0917-704-3210. Gikan ni Borasca Bataan, Nuda Veritas, taligsik naman diri sa Bunbun. Sa Bunbun ni siya gapuyo di ay si excuse me, Borasca Bataa. Sir Frank, tinuod ba nga dili na sakop o jurisdiction og duli sa duli ang NLRC ang mga reklamo sa SSS sama anang reklamo sa employee nga dili paghulog sa kompanya sa ilahang kontribusyon apan gididakan sa ilahang sweldo. Tinuod na doon na may reklamo sa SSS o sa hulog-hulog kanang premium. Ang inyong reklamo dito na mo paingon sa Social Security System. Dili na mo paingon ditong dapita sa NLRC. Kay ang complainant niya na ilabi na kun panalitan. Walay netabo nga remittance or contribution. Ang employer seeking ka deduct
every time nga magsweldo si employee, ang employer siging nagdidak sa SSS. Apan di ay napamatud-an nga wala siya mag-remit dito sa SSS. So, sigurado nga ang SSS nga gahuwat-huwat asa na ba to? Wala may niabot. Sila ang mangisog niini. Mao nay rason ngano nga naay mga estafa charges batok sa mga employer. Ang nanumbong nini maong social security system. Kay gipaasa man nilang social security system nga naay mo abot among remittance kada buwan paingon diha sa inyo. Okay, sila may custodian sa mao nga sapi. Apan di ay at the end of the day, way nakita nga record. Way nakita sa to pa murag gitunto nila ang social security system in a form of swindling, Selby. Na swindling or estafa are criminal in nature. Mo na nga every time nga dunay madungog nga sumbong batok sa employer, that is a criminal offense. Ilabi na kung panalitan ang sumbong estafa batok sa mga employer nga wa magtarong og remit sa ilahang monthly remittance or premium sa mga empleyado. So bawal ang NLRC, walay jurisdiction diha. Walay jurisdiction. Insakto ka nang suggest nga wala na to ana sa SSS na kapaingon. Kay sila may pamtangan, sila may padulngan, sila may binlan sa kwarta. No? Kay mo man ang atong balaod, sila custodian silbi sa mga premium or remittance gikan mismo sa mga employer. So ang mga employer, depende sa ilang arrangement, quarterly ba ang bayad or monthly ba, siging remit, siging adto dito sa SSS, bayad. Muna nga, kung doon kaso, batok sa mga employer, kabahin sa remittances, sa social security system, ang complainant na kanunay mao ang SSS. Okay? Sige. Oo, kay murara mag-auwan na ang inyong palibot siguro diha. Si Kuani sa Bunbun, si Buraska Bataa. Ngilingig sa nimong ngalan diha, Buraska. Kalibanga ka na ba? Gikan ni John Makas, Nura Berita, Sir Frank Guapo og ambungan nga paborito nako nga radio anchor. Wow, grabe gini John ha. Pero basta ka John ha, kitaan ka ra ba ginako ha? May pulo pahiyom nimo ha kay na ay gatindog sa imong likod nga ako paminaw palangga ka. Naon sa di ka? Ha? Nura Berita, Sir Frank Guapo og ambungan nga paborito nako nga radio anchor. Kung, ay po tanan kung makabangga ka or nakaligis og usa ka tawo, especially mabdos kini. Ang kaso ba sa imo kay double homicide or double murder? Homicide lang. Homicide lang. Kanang homicide, kanang sana dili badord ang kamito nato kung napatay, no? The word is not appropriate kung napatay. Kay sa homicide god, wa ka intention, evil, way premeditation nga diferensya magud ang murder o homicide. That is why kanang madunggan ninyo diha mismo sa mga vehicular accident, homicide ra gyud na resulting to reckless imprudence. Homicide na. Ang murder, lahi. Please take note on that. No? So, ingon na ang gakahitabo. Pero kung buntis, one count lang gyapon na siya. One count lang gyapon. Unless kung siguro na tao na, that's another life. So kung si Bako nga na disgrasya siya, nakalas, so mahimong double. Mahimong double.
ang mao nga kaso. Pero abi nimo sa bag-o karon sa ako magakadunggan, no, doon ako'y mga kagalaan amigo nako. Saya para walay dagang lagas, compromise na lang dayon diretso. No, para masulbad ang mga problema kay labad biya sa ulo. Kung panalitan na kasuhay panalitan, ay sus kana lang pagpalo-up. Kana lang pagpalo-up. Siguro ang yun nato, unsa man vehicular ba ni? Nga, hiskot ba to siya o vehicular? Angkor, kung kabangga, sakyan na ni, ka or nakaligis o sa katao, mao ni siya. So, ingon ini, manubag ka. Pero homicide ni, billable ang offense. Bisa nga ni kanang murder, kanang ang murder, di maganda siya absolute nga non-billable offense. Kay sumala sa balaod nga, if the evidence is not strong sa non-billable offense niya, mahimo nga mapensahan ikaw. Oh. Ang modify ang gidefine diha mao nga if the evidence is strong, non-billable. Dabi karon og dili strong, di billable sa murder. Muna nga kung naay mga kaso murder diha sa korte, unya ang ilahang kliyente gituan na sa gidala na ditong dapita sa Lumbia kay nanay commitment order gikan mismo sa korte. Maningkamot gyud ang mao nga abogado sa kining akusado nga ang ebidensya batok silang akusado luya sa murder. Okay? So kay convincing magyud lugar mo biton ang murder, no? Convincing ang mga ebidensya. Naay nakakita pagdunggab, pagluba, ingon na, no? Tungang gabi pero nakitaan naay nakawitness nga giluba kay siya gipatay. Oo. Ngadto nga paghiring sa kaso kay gusto nilang maluya ang ebidensya. So basin og dunay mo testigos. Sir, nitong panahon na nga pagdunggab ito, sir, nakalimot ka nga bagyo man to. Oo, lagi bagyo. Oo, bagyo to. Nya, unsay bot nimo ipasabot? Nag-burn out man to, sir. Nag-burn out. Tuod, unsa man ay. Siya nga, dili sila makapamatuod nga si Pedro gyud ang akusado. Sa ato paggiguba nilang ebidensya. Aro nga motuo ang huwes nga luya ang ebidensya batok sa akusado. Na in case of doubt, it shall always be favorable to the accused. Mao nang prinsipyo sa criminal law. Magduda na gani, in case of doubt, the law shall be interpreted in favor of the accused. Ingon na ang kakahitabo. Na karon, gamaan niya o istorya. Burn out. Your Honor, pagkunto, dili wala sila ebidensya, Your Honor. Kay niyadtong panahon na, Your Honor, nga bagyo, o niya nag-burn out pagayon. Ingon din si Your Honor, Bibi, tinuod, no? Duda na dayan siya. So, he has to apply the principle of criminal law. Nga gitawag na to o in case of doubt, the law shall be liberally interpreted in favor of the accused. Daog na. So, kurat ka na lang, nakagawas na katong gisumbong o murder. Kay naluya ang ebidensya. Ngimbis nga, primero, strong kayong ebidensya, punga-punga. No? Punga-punga. Okay, mauna lang na ang atong ihatag example para masabtan. Alright, Oliver Ampong Nalwal, ingon sa
Noda Veritas question sa akong kauban. Yang kauban. Sa trabaho, Sir Frank, pila ay bayad sa legitimation from mother surname to father surname. Wala ko'y idea nini, pero naibay runon. Di man ni mawala. Bisag asa nga transaction part, di gina mawala. Gatagan nga inimo ka ng unsana ka ng kasugoon nimo og ice candy dito sa Sira-Sira store. Kamaingon ka nga, loy, palitik ko ga ice candy, loy, be. Katong kuhan ka ng orange ang flavor. Oh, yes sir. Pagbalik nimo imo nga na siyang tagaan. Wala libre. Naibayad pero dili pod ingon nga dako kayo. Oh, naibayad. Di man na mawala gyud. Naa ginibayad. Okay? Oo, sige. Si Oliver Ampong Nalwal may ngapon nimo diha ber ha. Gikan ni Suroy ni Libs Motoblag. Noda Berita Sir Frank, na laktawan baya nimo akong pangutana last Friday. Asa naman to? Ibalik. Oo. Friday kay ako man unang nangutana. Busa ipautana ko sa balik. Okay, no problem. Sir Frank, pila ka miles sakop sa maritime zone? Property gikan sa dagat. Sir Frank, pila ka miles sakop sa maritime zone? Property gikan sa dagat paingon sa tukurang balay. Dito lang, unsa may which is which, no? Kanang imuhang concern nga distansya sa in terms of miles. Dili ko maritime zone, maybe one term that is applicable sa uban siguro nga aspeto, no? Pero kung milya man panalitan ang bot na imong ipasabot, unya may kalabutan sa imong tinguha nga magbalay ka, tukurag balay magka nimo, pwede ka makatukod og balay sa pinakadaplin, no? Nga kanang gitawag nato og shoreline, no? Diba diha mismo sa shoreline sa pinakabaybay, malantaw nimo kung asa dito nakapaingon ang dinaganan sa tubig sa balod, di ba? Okay? Ang balod, pag abot na dito sa pili, mapusa man na. Ang tubig mudagan pagpaingon dito sa taas-taas. Na-notice na ninyo? Okay. Kana siya maoy giingnan sa istrikto nga pagasulti, dili na siya pwede ma-appropriate. Dili na siya pwede mabalayan, matukuran. Ang mga exception na kung abangan ni Juan de la Cruz ang maong shoreline, unya dito sila magbayad og abang dihang dapita sa DENR. Mao nang naitabo na ng mga kananan din dapita sa Opol. Sa inyo nga lantaw diha, mura nag-ila. Pero kana sila, dili sila pwede makapanagiya because kana sila, dili ma-appropriate sa bisan kinsa. Walay tao nga makapanagiya ni ana, kaiya kana sa gobyerno. Ang tag-iya na ang gobyerno. Public domain. Okay? Pero ang kinadaplinan dayon diha, tumoy-tumoy pagyod. Og mao na ginaandan. Tanawan ninyo mga baybay, di ba doon ay mga lubi? Oh, kanang mga lubi diha netubo nga amo to gituyo ba na kay wa ko kita og naigatuwad-tuwad na nga dagdugal sa yuta niya gitanom. Pero kanang mga lubiha diha nandagko nagtubo wa na magpasabot or kina nagapasabot lamang nga dili mo abot ang balod na diha kanitubo man ang lubi. Natubo ang lubi. Unya niya pagyod. Na-notice ninyo naan na daw yung mga payag, na daw yung mga lubi, mga balay, ingon na.
kana siya pwede nga inyong mapanag-iya. Kana siya. So kung gusto ka magtukod og balay, diha. Ayaw dito dapit sa mo abot ang pag-aslay sa balod. Diha mismo sa daplin sa baybay. Kay bawal na diha. Bawal na siya diha. Ang tagiyan na gobyerno. The state is the owner of that property. So dili basta-basta nga doon ni tao nga tungod kay isog kay siya na siya taas kayo nga pinuti unya gusto siya magbalay din dapita dili gyapon pwede bisag usa ka kilometro kanang iyang pinuti. Dito siya kung gusto siya magbalay dito pagid sa layo-layo distansya o gamay. Kana pwede pa. Manay rason kung naa ka mo sa baybay gapuyo or nakabisita ka mo sa baybay naidagang mga balay diha. Kana sila diha mo'y unang occupant o makamao. Ipatitiluhan nilang yuta. Na ilan na. O, di ba? Dapat unta dili. Dapat unta dili. That's why kanang mga kananan, mga restaurant, diha, labi na din dapitas upol. Atong panglantaw, may ingon, tanda to, agid nila, no? Kay, hasta ang dagat na palit. Badiha! Dili na siya pwede ma-appropriate because that property belongs to the state. In other words, kanang naadiha nakita niya sa upol, gaabang lang na sila sa DENR. Ang ilahan na nga depende sila ng arrangement o pila mga bayro nun. Pila bayro. Gaabang na sila. Okay, sige. Oliver Ampong Nalwal is watching. Gikan ni Lini Barata. Barata ni? Sir Frank, hinaot unta mi among basura diri sa Oro Habitat. Kalaanan perming gyud dili kuwaon. So lain na sa nga problema syudad. Sir Frank hinaut unta mi among basura diri sa Oro Habitat. Madapit familiar gyud ako ning lugar Oro Habitat. Oy. O sa Kalaanan. Mo ba ning kuan relocation area? O sa Kalaanan permigyo dili kuwaon. Ipagawas namo ang basura kay schedule man sa tingkuha. Ingon sa basurero balikan ranila dili man di ay maabtan na lang yut. Wala. Maabtan na dalan gapundok ang basura. Actually admitehaw na lang nato ni. Len, salamat ha. Kining imong concern, mo gini problema sa syudad. Hugaw ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Mismo katong atong mga doktor nga nag-outreach sila dito sa Talakag. Mga amigo ko man, na ubang mga doktor lang grupo. Ang ilang yung common nga concern, na matikdan nila ang syudad sa Cagayan de Oro, hugaw. Labi-labi kuno kahugaw. Ako mo agree ko na kay bisag sa merkado part nga kadagan sa tao nga makasaksi diyang dapita. Dili nila maanam og hipos ang basura. Unsa nakakon ang basura gitapok diya sa hilit-hilit nga dapit. Murag wala tay mayor pero naagod. Mura lang. Obserbahin ninyo, kamo may tanaw ninyo. Unsa ba naayunan ba ninyo ang ato ang panggoberno karon
dinhi sa ato sa dakbayan? Nakatag ba ni katagbawan sa pagserbisyo di kaninyo? Kamura po yung makatubag niya na. Ini, taga-Oro Habitat. Kung makachance ka, Ma'am Lynn, i-text ko ugma kay gusto na ko na ma-review ang imong text ugma sa buntag sa programa nga Pulso. Gusto ta kay basin og nining mga orasa dili nila madunggan ugma sa buntag sigurado gini nga madunggan. Pulos lang kinapayas. Pero bagit ganahan. Okay, sige, salamat kayo, Line Barata. Alright, dirita sa Pikas ha. Tanaw na to pangutana ba ni? Sa initaw, Frank, gitagaan ko sa yuta sa kumama naan ni mother title. Ako ni ipabalhin sa ako ang ngalan. Gipasurvey na nako unsay maayong buhaton. Himuan sa deed of sale pero money involved or himuan sa deed of donation kay grabe kadako sa bayaran kung himuan sa deed of sale. Gamay ra yuta pero ang gasto sa B1 sa BIR o gubang ahensya sa gobyerno minaw ko sa ibohang opinion ay ang angal kuan man kining gasto. Sir, paibaon ti ka. Ang bayronon sa absolute deed of sale nga 6%. Mausab ni ang bayronon kung deed of donation ang makapangalan paingon sa imuha gikan sa inyong imuhang ginikanan. Mauragod 6% ra. Dot lang ha, sa imong mama, no, yuta gikan sa imong mama. Ang akong suggestion, whichever is convenient para nimo. Now, timanan na to, nga dili lang limitado sa deed of donation naapay 1.5% nga bayrono na to sa documentary stamp tax. Ang akong suggestion mao, hinay-hinayi lang, no? Kinanglan nga maimo gining mao nga property. Ikaw ra ba ang manununod? Nag-mention ka manggod og mother title, misantop sa ko na dako-dako ninyo taa og basin doon na sa dagha manununod. In kaso lang. Pero kung ikaw ay problema, ang problema nimo mao lang gyud ang 6%. So kung pila ang kantidad, mao po to ang imuhang basihan. Ma-absolute deed of sale man 6%. So kung panalitan binaligya ay no, ang cost sa yuta 100,000 pesos ang imong pagpalit, multiply na nimo sa 6%. So doon na kay bayronon nga pila 6,000. 6,000 imong bayronon. I hope correct ko sa computation. Unya additional computation 1.5 sa documentary stamp tax. So sa 100,000 pesos, i-multiply na nimo 1.5. Amo gawas na mo nang bayronon nimo sa documentary stamp tax. So nara nimo sir, magpili ka lang nini asay gaan-gaan. No? Unya before this, mautana kadaan mag-scout kadaan sa BIR sa rate sa bayronon. Ma'am, panalitan ma'am og kuan ba ma'am na mag-donate nako pila ba ang akong bayronon nga buhis? Oh, kanang tawgon na to og capital gains tax. No, kini problema ni kay niya pa man estate tax ni. Diha lang ta mobayad. I think 6% lang gyapon ni. Ngano man kayuta man din sa imong mama, imo man ning sinunod. So ang imong bayronon dili capital gains kundi dito ta mo paingon sa estate tax na 6% lang gihapon. Para lang yun makasapi ang gobyerno. So ingon na ang sitwasyon taga Initaw. Oo. Maing hapon din dapita sa Initaw. Okay. Okay, nalasige. Pero ang gasto sa BIR gubang ahensya sa gobyerno, minaw ko sa imong opinion. Okay. Sige, mo na to.
Mao na to, wa na to'y lain nga pamaagi. Naagya po'y bayrono na to. Ay nana magyud basta gobyerno kay ang gisaligan ko na to po sa gobyerno buhis man. Buhis. Tit lang ha. Sige, pabuton na to ang inyong dugang pangutana pinagi sa 0917-704-3210. Okay, nala sige. Dito lang ha. Diri sa Facebook, hurot-hurot na atong pangutana, no? Timan na to lini barata. I-text ko pagbalik lin ugma no sa Kalaanan o Oro Habitat Kalaanan kanang basura nga balikan lang pero wa na balik eh. Ingon na sila ka mga gwatsinanggo. Oo. Abi nako kanang mga gwatsi-gwatsi naa na sa mga kanabitaw nga sa circus lamang ang mga gwatsi, dagang gwatsi bitaw da sa circus, di ba? Oo, munang madunduman ako ba? O kanang mga gwatsi-gwatsi. Karon mamuruman og bisag asa na lang. Okay, nala sige, kadyot lang ha. Sa maning pangutana. Dirita sa walk-in kana pa may nabilin na to mga minutos dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon ng atong Nuda Veritas program. Timan na nato nga atong Nuda Veritas program inyo kini babati 3 to 4 sa hapon. Nya doon na tay YouTube channel nga pwede ninyo nga i-open ninyo pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, mulugwa dayon ang tanang episode sa atong programang Nuda Veritas program. Pero take note, taas kini ang tibuok na to nga pagpadagan sa programa mga more than 50 minutes usahay moabot og 55-56 minutes ang ato ang pagpadagan sa programa, maupod na ang inyong makita diha. So magpili-pili lang mo og unsa nga pangutana nga gusto kamo nga mahayagan og maayo. Ha? Sige dito maglangan lain nga hatagan nato pangutana. Sir Frank, unsa gani nga kaso atong isang-at sa bana nga dunay kabit iya pagyod nga gipuyo sa laing balay. Ay, generous. Generous kani siya, magiluyo ni siya kay tiyo mo na gipapuyo pag inyag laing balay. Kay basin og na labyan niya kini nga maong babay nga gitugnaw nga galingkod-lingkod at daplins karsada. Unya nalabyan niya gipangutana niya nga day kining man taga-asa ka man. So niingon dayon si Inday nga wala ko'y balay sir. Unsa de ka? Di ba? So naluoy ang lalaki. Day didto lang ka sa balay nga naay akong iabang nga didto. Wala namon to'y tao dito. Adto ka lang didto. So dito na lugar pagsugod. So what is the crime committed by the husband? Husband, bana man eh. Bana, no? O bana. Sa to pa married. Samot na. Unsa man nga krimen nga nabuhat sa bana. Sa iyang gikapuyo nga babay burag iyang uyab niya sa laktod iyang gikapuyo. Magjerjer sila unsa ba diha mga bulhaton pero minyo siya. Dunay nang tana, I hope dili ni asawa. Ang krimen nga nabuhat sa bana, Mrs. concubinage. Sa pag-file o kaso na ini, silang duha may filean sa kaso. Dili mahimo ang bana lang kay basin moingon ka nga ang gusto nako nga mapriso ang akong bana. Kay wa gini siya mapura nako. Nangita pag lain, may taog hitsuraan. Pas gwapa pa ko na nang ihang gipuyo dito sa unahan nga iskina. Oy, nanghambog. Anso nagkakaso, concubinage ka na siya. Take note ha,
kung ikapuyo na nimo ang babae, kana hinog na kayo nga nakasala siya for the crime of concubinage. Pero kung panalitan, ang maong babae o lalaki, imong bana, nakitaan ni sulod sa hotel. Nasulod nisulod sa hotel. Ya ikaw sab, tanaw-tanaw ka kadugay ba kay mo gawas na nida? Atang ka gyud taman sa ginawa. Napamatud-an nimo kay nag-agbay-agbay pag yun, halok-halok pag yun dito sa labi. So, gasambukol ang imong kutok-kutok, gabukal-bukal ang dugo sa imong kaulit. Pwede ba nimo siya ma-filean o crime of concubinage? Pasado ba ang elemento sa concubinage crime? The answer is no. Wa man niya ipuyo. Kung conjugal dwelling, yes. Munang balantayon non part, most of the crimes committed, especially in the cases of concubinage against husband, no? Kanang gipuyo niya. Sos na nga ni mga kaso part nga gipadak-an niya iyang balay. Unya ang iyang asawa na. Sa pikas kwarto ang iyang kabit. Di ka katuo ba? Di ka, pero daghan ang mga pangitabo ng ingon ini. Di ka katuo na ang asawa niya sa pikas kwarto to ang iyang kabit. Di ka katuo tungod lagi kay sa ba nganong gitugutan man sa asawa. Pero kini mga kasuha ga pangitabo kini in realidad. Iyang gipuyo conjugal dwelling. Nang ani kaso helper. Anyway, ingon na ang mga sitwasyon. Ha? O, nangatana ka man, mao gina ang atong mahimo. Failan na to siya sumbong. Kini nga kaso para ni sa mga bana nga naay kabit unya iyang gipuyo. Pero kung jer lang diha mismo sa mga ubos sa punuan sa kahoy, wala may, there is no conjugal dwelling to speak of. Ang laing elemento sa concubinage kanang gitawag nila og kuan, kanang sexual intercourse under the scandalous circumstance. Grabe sa kaya na, no? Lugar murag iro, kung ato iliteral na pagsabot. Kaya kanang iro, buhabal man lang sa kasa. O dili ba din na siya kuan, scandalous circumstance? Diba? Ingon na marelate lugar nimo. Kung antog yung hanonaon og maayo, kanang gitawag nga scandalous circumstance, lugar nagjir-jir yung lugar siya, open to the public. Uy, pagpabalo ha, tanaw ta. Binuang ganda ko na ba? Okay. So, sige. Anyway, pahitao na ko ang crime of adultery sa mga asawa next time og naa manggaling. Og walay mangutan na, I will have to scout ang elemento sa para patas kay basig magmahay mga kabanan. Grabe ni Sir Frank, mura bitaw og kana bitaw nga paburgid siya sa mga katungod sa mga kababayenan, napasagdan niya ang mga kabanahan. Oy, gabagot-bot uroy. Dili na ta angay magbagot-bot niya na. Ang ato unsay mga pangutana. Ha? O sige, giagad taman ang mga pangutana. Kamusta? Grabe sa kaayo ninyo. Ay, inyo pa magyong ipuyo. Sa may inyong pagtuuin taon, asa bagibutang inyong utok? Yang sama de ang mayo na Frank, tusik-tusik na lang gudpod mo. Kana bang makaiwas mo sa elemento sa concubinage? Aron dili mo ma-filean og kaso nga concubinage. Okay? O iwan natin panunuguras. Din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon.
Salamat na lang mi sa inyong pagpaminaw. Kanunay na slide ang itong number. Oo, malas. Pildita, pilde. Okay, sige, salamat sa inyong pagpaminaw sa nga ni Ricky Langga, uban ni Congressman Lordan Suan sa District 1. Timan niya, Congressman Lordan Suan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Uban usab ni number 1 City Councilor representing District 1 sa Cagayan de Oro, Aga Suan. Kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.